Sa kasamang palad, ang retired boxing 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao ay mapapalaban na naman ngayon. Pero hindi sa loob ng boxing ring dahil sa loob na ng korte sa Amerika at ang paglilitis ay ngayong March 3. Ano nga ba ang kaso? Sino nga ba ang nagkaso nito? At bakit kinasuhan? Yan po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Pero bago yan ay baka pwede nyo po munang gawin ito. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Paglipas ng halos 2 taon, mula na ang founder ng Paradigm Sports at Combat Sports Manager na si Odi Attar ay nag-file ng kaso ng breach of contract o paglabag ng kontrata na final sa Orange County Superior Courts noong June 2021. Ito ay pagkatapos na si Pacman ay nag-anunsyo noon sa super fight nila ni Errol Spence Jr. noong August 2021 at ayon mismo kay Mr. Attar, meron silang bigatin na kaso na inihanda para kay Pacman at umaasa sila na mabibigyan sila ng hustisya at ayon sa aking pananaliksik, ang korte ay nag-order na at sa nasabing order ay sinabi ng korte na itinuring na ngayon na si Pacman ay inaming nilabag niya ang kanyang kontrata sa Paradigm at ang Paradigm ay nakaranas na higit $20 million damages. Ang Paradigm at si Attar ay binakapan ng powerhouse attorney na si Jude Burstein. Ang hearing for the motion ay ngayong February 14 at inassume na nila na ang trial date ay ngayong March 3 na dahil kampante ang Paradigm na mananakaut nila si Pacman sa korte. Kaya ang tanong, kung sakaling ang Paradigm ang mananalo sa kaso, ano nga ba ang mangyayari kay Pacman? Mga kakwento, ito ang kasagutan. Ikakat ng 100% ang kikitain ni Pacman sa Amerika mula sa any source ng revenue na posibleng kikitain ni Pacman sa laban niya sa Amerika. Pero syempre, alam ko mga kakwento kung ano ang nasa isipan ninyo. Madali lang yan, hindi nalalaban si Pacman sa Amerika. Tapos. Pero yan din mga kakwento ang nasa isipan ni Mr. Attar at hinarangan na niya agad si Pacman dahil ang gusto nila na ang judgment ng korte ay ma-impose ito kahit saan mang bansa si Pacman lalaban. Pero ang tanong, pwede ba yan? Mas maganda nang hintayin na lang natin mga kwento ay ang desisyon ng korte para sigurado tayo sa mga impormasyon na ating makukuha. Ating matatandaan mga kakwento na ang Paradigm ay hindi nagtagumpay na i-block nila ang laban nila ni Spence at ni Pacquiao. Pero kahit na napalitan si Spence si Yordenis Ugas, pero ang punto ay natuloy pa rin na nakalaban si Pacman. Sa nakarang taon mga kakwento ay ating matatandaan na si Pacman ay nagkaroon ng exhibition fight kontra yan sa Korean YouTuber na si DKU para lang mapagbigyan ng pangangati ng kanyang kamay para mambugbog. At syempre, kikita rin sa laban. At atin din napag-alaman na si Pacman ay nakapirma na sa Rizin Fighting Federation last New Year's Eve dahil plano niya na mabigyan siya ng exhibition fight sa Japan ngayong taon. Kaya naman mga kakwento, umusok ang ilong ng abogado ng Paradigm at binanatan ng legal team ni Pacman na disgraceful o nakakahiya ang ginawa nila. Dahil 3 araw bago inanunsyo na nakapirma na nga itong si Pacman ay sinabi pa nila na wala raw kahit anumang agreement na pipirmahan si Pacman na plano niyang lumaban ulit. Kaya ang sabi ng abogado ng Paradigm, inosente man si Pacman o nagsisinungaling. Pero dahil sa ginawa ng Team Pacman, imposible na ngayon na pagkakatiwalaan pa nila kahit sinumang representative ni Pacman. Ang sabi naman ng Mr. Attar, kung sinumang tagapagtaguyod, tagapamahala, boksingero o broadcasting network na nag-iisip na pumasok sa isang kasunduan kay Pacman bago ang paglilitis, sila bibigyan kaagad ng notice. Ang Paradigm ay agad action laban sa kanila para sa labis na panghihimasok sa kontrata at humingi rin ng parehong injunction at damages. Samantala, bumanat na ngayon ang former heavyweight champion na si Deontay Wilder sa nagpaplano ngayon na maglalaban ang dalawang mga kampiyon sa heavyweight division na sina Tyson Fury at Alexander Usyk para sa Undisputed Heavyweight World Championship. Para kay Wilder, ang nakikita niya sa laban ay 50-50
malaman mo na lang talaga kung sino ang mananalo sa kanila kapag maumpisa na ang bakbakan. Pero ayon kay Wilder, ang siguradong mananalo sa kanilang dalawa ay kung sino man ang mas pinakamadaya sa dalawa pagdating sa laban. Ating matatandaan mga kakwento na noong February 2022 na knockout siya ni Fury, at ang isa sa mga dahilan ni Wilder ay ang gloves daw ni Fury ay fully loaded kaya siya ay na-knockout kagad. Sa ngayon mga kakwento ay busy na ang kampo nila ni Fury at ni Usyk para may kasaang kaabang-abang na undisputed clash ng dalawang mga kampiyon. Si Wilder naman mga kakwento ay naghahanda na rin sa malaban niya na paparating kahit na walang world title belts ang kanyang lalabanan. Dahil para kay Wilder, hindi naman belts ang gusto makita ng mga tao sa kanya dahil kilala siya sa mga tao na kapag lumalaban ay talagang pinapatulog niya ang kalaban. At yan ang gustong matunghayan ng mga tao sa kanya. Dahil kapag siya na ang tutungtong sa lona, alam ng mga tao na talagang darating ang knockout sa laban. At ang sasabihin na lang ni Wilder ay good night everyone. Mga kakwento, lagi po ninyong tatandaan na noon pa man hanggang sa ngayon ay may link sa description box na inilalagay ko para po ay ma-check ninyo ang legitimacy ng naturang mga impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo. Mga kakwento, mapapalaban na naman ngayon ating kababayan na si Pacman, pero dahil ang kaso ay hindi pa napagdesisyonan, mahirap po na ating pangungunahan at babatikusin si Pacman. Pero kung sakali lang na hindi tatalab ang 1-2 punch combo ni Pacman sa korte, alam naman natin na madiskarte yan si Manny at may malupit ang payo pa sa kanya itong si Mamide. At yan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po akong mabigyan dyan ng like. At maisingit ko lang mga kakwento, pagka hindi ka pa nakafollow sa aking Facebook page at may oras ka pa dyan, baka naman po ay pwede nyo pong i-follow. Maraming salamat in advance. Bueno mga kakwento, hanggang dito na po mula ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.